Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, pag-usapan po natin itong mahalagang punto kung bakit iniatras na ang at least 6 pang mga testigo sa naunang isinalang na Article 4 laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial niya. Iniatras po ng House Prosecution Panel ang mga witnesses nila dito sa aligasyon na si Vice President Sara Duterte daw ay nag-commit o lumabag sa tinatawag na betrayal of public trust and high crime para siya ay matatanggal sa pagiging Vice President at totally, absolutely ma-disqualify na sa anumang pagpasok sa gobyerno o maging kandidato pa. Kaya nila pinapatrial nila sa grupo nila Marcos Jr., nila Martin Romualdez at na mga tauhan nila gamit ang Senate Impeachment Court ngayon. So, nagmamayabang itong pinuno ng House Prosecution Panel na si Luistro. Ang tawag sa kanya, the Malita Girl. Hindi ko alam bakit Malita Girl. Maraming katawagan at bansag itong si Luistro eh. Tinatawag din po ito na dahil kay Speaker si Inday Laway. Sorry sa mga so gross. Sa mga kumakain dyan, pasensya po At nagbibiro lang si Ka Eric. Nakikita ko kasi yan. Nakikita nyo rin yan sa mga memes, sa mga birada ng mga netizens kay Luistro. Ang banat ng mga netizens sa kanya ay hindi po natin yan pwedeng pasubalian dahil yan po ay refleksyon ng pagkagalit ng mga mamamayan sa kanilang patuloy na pagwasak sa pinagkakatiwalaan at with the most highest or the highest and biggest lead of approval and trust rating na opisyal ng gobyerno, and we're talking about Vice President Sara Duterte. Kaya galit ang taong bayan eh. Ang most trusted with highest approval and trust rating, pinagkakatiwalaan at sinusuportahan ng mamamayang Pilipino in all and every survey sa politika, ekonomiya at kalagayan ng bansa mula sa iba't ibang mga survey firms, si Sara Duterte po ang pinagkakatiwalaan. In fact, kung itotal mo ang average niya sa siguro 4 or 5 na mga survey firms, mga kababayan, si Sara Duterte po ay umaabot sa average na mga 45% to 48% trust and approval rating. Samantalang si Bongbong Marcos po, kung i-average mo, mula December hanggang sa June, ay umaabot ang kanyang pagbagsak at pagkalugmok in terms of trust and approval rating sa negative 15 to negative 18. That means below 0. Yan po, pero hindi siya pinapa-impeach ng mga alipores niya, syempre, sa House of Representatives. Kasi the impeachment initiation or the start of the impeachment complaint as according to the Constitution ng ating bansa, sa House of Representatives po yan magsisimula. Hindi yan pwedeng umakyat ang mga articles of impeachment at magkaroon ng Senate impeachment trial kagaya na nangyayari kay Vice President Sara Duterte kung hindi po yan palulusutin sa House of Representatives. Kaya nga noong nagsampa or naghakbang at nagbalak na gumawa ng totoo at targeted impeachment complaints laban kay Marcos Jr., ang grupo nila dating Congressman Mike Defensor, nila former Congressman Jing Paras at iba pang mga volunteer lawyers doon sa Philippine Alliance for National Accountability, mga kababayan, hinarang po ito nila Marcos at ng grupo niya pati sa House of Representatives sa pamamagitan ng pagsasampa
ng unang impeachment complaint na isang chapsoy at pansit canton na uri ng impeachment complaint para lamang maharangan na hindi makapasok ang tunay na impeachment complaint laban kay Marcos Jr. at mag-operationalize o matrigger ang tinatawag na one-year bar rule na kapag may nakasalang na impeachment complaint sa House of Representatives at yun na ang kinilala na iproseso, ang iba pang mga complaints will wait for another year. At tumakas-takas pa at nagtago-taguan itong si Sheloy Garafil ang inappoint nila Marcos at nila Romualdez, nila Bojidi na maging House Secretary General. At wala kang mga haharap, walang humarap at hindi nagpakita si Garafil at hindi rin pinayagan ng kanyang opisina na ang deputy lang ang tumanggap ng impeachment complaints nila Congressman Jing Paras at Congressman Mike Defensor and other lawyers, kaya na technical. Kaya nga ito pag-usapan natin. Itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte po, it will go back to the basic of what will happen sa Senado. At the end of the day, ang magdidesisyon po hinggil sa impeachment, conviction, or acquittal ni Vice President Sara Duterte ay ang mga senador. Regardless kung gaano po kagaling ang presentation sa prosecution o kaya sa defense on the part or on the side of the Vice President, or anuman ang mga ebidensya, kontrobersiya, legal and political acrobatics on the process of the Senate impeachment trial, at the end of the day, ang political orientation and political objective and connection ng senador o ng mga senador ang magdedetermine principally kung ipapa-convict or ipapa-acquit si Vice President Sara Duterte. Yan po ang basic na katotohanan dyan. Kahit abutin pa ito ng 5 buwan o ng 6 na buwan, hindi po nakasalalay lamang sa trial presentation and trial proceedings ang kahihinatnan ng magiging paghahatol kay Vice President Sara Duterte. It will all boil down. It will all go back to the political orientation and to the political objective and affiliation of each and every senator. So alam natin na si Marcos ngayon ay may hawak na 13 na mga senador. Pero si Chis Escudero, dahil siya ang Senate presiding judge, bagamat kasama siya doon sa tinitingnan na 13 na kulto ng Judas na binuo ni Marcos sa loob ng Senado, aba, mukhang okay naman ang kanyang pag-preside in the last 2 weeks at least, no? Nagkakaroon siya ng patas at professional na mga pag-preside at mga pagsasagawa ng rulings doon sa mga proceedings na nangyayari sa impeachment trial. Pero bibilangin pa rin natin siya doon sa 13 sakaling magkabutuhan na in each and all of the articles of impeachment filed against the Vice President. Therefore, nang sinabi ni Chis Escudero na ang susundin ay ang nakalagay sa saligang batas, the letters of the law written and stipulated in the Constitution, partikular sa impeachment, nagsasabi po that the conviction or the decision sa pagpapakonvict sa sinumang impeachable official must require at least 2/3 votes of all the members of the Senate. Wala na pong dagdag, walang kulang, yun lang po. Hindi sinabi doon 2/3 ng mga nandoon sa loob ng bulwagan o kapulungan ng Senado, Brother Oliver, hindi sinabi yon. No? Si Brother Oliver po ay katandem ni Ka Eric yan sa mga pagpapadaloy ng programa sa ating mga pagtitipon-tipon sa mga rally o kaya sa ginanap na very successful
na Consultative Forum and Leaders Dialogue dito sa Mindanao, mga kababayan, ng kampilan ng mamamayan na koalisyon. So it does not include yung nakasulat sa saligang batas na magsasabi tayo o itong mga alipuris ni Marcos at mga tagapagpropaganda ng Malacanang na dapat ang mga nandun lang sa aktual na pagbubutuhan sa loob ng Senado ang kukuhanan ng computation ng 2/3. That is not written or that is not expressly written in the Constitution. Ang nakalagay 2/3 of all the members of the Senate. At yan ang pinapanindigan ni Presiding Judge, Senate Presiding Judge Chis Escudero. So medyo nagulat tayo dyan kaagad dahil yan ay debatable among sa grupo nila. Kasi mayroong hindi tumatalima o hindi papayag. Sila Lacson at sila Soto, sila Virus, no? Pero wala silang munang ginawang mga matitingkad at masisidhing pagdidebate. Doon pa yan sa botohan, muling susulpot ang usapin na yan. But granting as it may, na ipapanindigan at igigiit ang 2/3, which is a constitutional mandate, a constitutional requirement, at hindi po yan kay Chis Escudero lang na interpretasyon. Yan talaga yan, at may binabanggit na siya na I think it's about a jurisprudence tungkol dito, mga kababayan, na malinaw ang binabanggit ng Korte Suprema kung ano nakalagay sa saligang batas. It should be 2/3 of all the members of the Senate. And so therefore, 16 votes, 16 senators. Right now, 13 lang po ang mayroong senador na nakatali sa liig at nakahawak sa ilong nila under kay Marcos. Yun. At wala tayong nakikita na mga babaliktad immediately kahit i-pressure pa sila. Like itong magkakapatid na Senators Mark Villar and Senators Camille Villar. Malabo na mapapabaliktad nila ito kahit pa i-pressure nila Marcos, nila Lisa Araneta at ng grupo nila Boying Rimulya na tatakutin na kakasuhan sapagkat mga super bilyonaryo naman yan, magkakapatid na yan, they don't need na manikluhod at kaya nilang lumaban hanggang Korte Suprema. Si Senator Alan Peter Cayetano, kahit may papakulong ito, through framed up and oppressive na gawa-gawang mga kaso na mapanupil, kagaya ng ginawa nila kila Senator Jingo Estrada at Senator Marcoleta, mananatili po ang requirement na 16 votes required as representation of the 2/3 rule provision sa pagpapakonvict minimum sa impeachable official. So walang numero, wala. So nagsasayang lang ng 25 million to 30 million a day. Estimated to reach 25 to 30 million pesos per trial session day. Estimated to run into around 90 or 92 days or 95 days. So that's around how much? Mga 2.5 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno, both the House and the Senate, ng Kongreso mula sa pundo ng mamamayan. Na wala rin palang patutunguhan na pagpapakonvict kay Sara Duterte. Unless idideklara nila na convicted and effective ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte, kay 13 lang sila. Well, that will be another major constitutional issue that can erupt and go into the level of a constitutional crisis kung hindi kikilalanin yan ng Kongreso at hindi nila susundin na ang may last say dyan ay ang Korte Suprema. Dahil siguradong idudulog po ng legal defense team at mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema sakaling ipilit na 13 lang, convicted na at remove na. 13 lang na boto si Vice President Sara Duterte, tsugi na. Pwede nilang gawin yon.
Pero kung yan ba ay tatayo at yan ba ay tatanggapin ng taong bayan at yan ba ay papahintulutan na lamang ng Korte Suprema, that's another thing. And that's too political risky. No, politically risky po yan para kay Marcos na gagawin niya, pero sabi nga nila, wala naman siyang pakialam sa batas. Iniikutan, iniiputan, at tinatapakan naman niya ang batas at mga proseso ng batas. Tama po yan. Kaya nga, nasa taong bayan ang magdedesisyon nito. Sakaling ipilit ang 13, bagamat it should be 16 votes, ipa-remove nila si Vice President Sara Duterte. Of course, hindi papayag tayo, hindi papayag ang mamamayan dyan, hindi papayag si Vice President Sara Duterte na bastang gawin nila na hindi naaayon sa kung ano ang nakasaad sa saligang batas, hindi magkakaroon ito ng mga bangayan at magkakaroon ng intensification of political conflict and political crisis. Unless immediately the Supreme Court will issue an injunction that will prevent the implementation of the crook, baluktot na desisyon na ipipilit na below 16, kahit 13 lang, ipakonvict at iparemove si Sara Duterte as Vice President. So sa ngayon, doon tayo sa kung ano ang reality. Kasi yan ay speculation pa lang. Yan ay hypothetical pa. Hindi pa naman yan mangyayari. Ang nangyayari ngayon, pinapanindigan ng Senate Presiding Judge at ng mga malinaw na posisyon sa may matitinong pagtingin sa batas that it should be 2/3 of all the members of the Senate and it should be equivalent to 16 votes as the minimum. Going dito sa sinabi ko na iniatras na nila Luistro at ng House Prosecution Panel ang kanilang mga testigo, nagpapakita po ito ng kahinaan, hindi ng kalakasan. Ibig sabihin po, walang kabuluhan. Ang kanilang unang artikulong na isinalang na Article 4, inciting to sedition, grave threats that are tantamount daw sa kanilang interpretasyon nila Luistro at ng House of Representatives, ito daw ay betrayal of public trust, ito daw ay bahagi ng high crime ang pagbabanta sa buhay di umano nila Marcos Jr., nila Lisa Araneta at nila Martin Tambaluslos. Well, kung totoo yun, ba't kayo nag-atras ng mga testigo? 2 salang pa lang ng mga scripted na mga diskarte ng kanilang testigo ng mga taga-NBI, bulagta na. Hindi makakatayo, hindi nagtutugma ang mga affidavit, at walang maipakita na mga batayan sa pagdudugtong ng pangyayari dahil ang mga video nga nila hindi nila maipatugtugma na ito ay magiging material basis sa akusasyon nila. And including ang affidavit of investigation, mga petsa, kitang-kita na pinilit at pinilitpit ang naturang mga testigo para lamang paninindigan nila ang pagsisinungaling laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang pag-atras ng iba pang testigo, maliban sa natitira nila na si Melvin Matibag sa darating na Lunes or Martes, ay pagpapakita ng kahinaan at kawalan ng totoo at sapat na ebidensya para tumayo sa tama at matuwid na akusasyon ang kanilang mga aligasyon ng mga paglabag at krimen na ginawa ni Vice President Sara Duterte, na ito ang ikakasandigan ng pagpapa-impeach conviction sa kanya sa impeachment court. So, mga kababayan, at least nakatulong tayo sa pagbibigay ng paliwanag na wala tayong dapat ikabahala as of now. There is no strong or any indication na makakatayo sa anumang batayan at sukatan ng katotohanan at matuwid na ebidensya ang mga aligasyon laban sa Vice President. Even if paulit-ulit pang magtestigo ang taga-NBI, including si Matibag, hindi nila matitibag ang katotohanan na gawa-gawang kwento, walang sapat at matinong ebidensya at binaluktot lang ang mga articles of impeachment nila, including ang Article 4 na nakasala ngayon in the last 2 weeks sa Senate Impeachment Court.
abangan natin ang mga drama at iba pang mga twist and turns sa nagaganap na National Suspended Animation National Show of Impeachment Trial of the Vice President, sponsored by Marcos at ng kanyang bulok na gobyerno. Pero hindi natutuwa at hindi maililigaw o hindi maipipilit sa taong bayan ang mga baluktot na style na ito sapagkat hindi naman tanga at bobo ang mamamayang Pilipino para hindi nila maunawaan na ito lahat ay paninira at political demolition job ng maruming laro sa politika ni Marcos at nila Romualdez sapagkat takot na takot sila at hindi nila kakayanin na matatalo sa isang demokratiko, matuwid at maayos na halalan ang isang Sara Duterte. Kaya nila ginagawa ito, ang gimmick nila sa impeachment trial nila. Mga kababayan, subaybayan po natin at suportahan ang mga videos, mga talakayan at updates mula sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page at ang aming programa ni Dr. Lorraine Maribadoy na Bigwas ng Agila 2.0. Utang na loob po namin sa inyo at ng aking pamilya mismo ang inyong pagtulong, pagtitiwala at pagmamahal sa advokasya na isinusulong po natin kasama si Ka Eric. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. And to those who are Muslim brothers and sisters, may Allah be with you also. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!